Nagpang-abot yata 'tong balita dito ko kumuha sa balita sa UNTV. Nagpang-abot 'tong balita tungkol ho dito sa may, una nating banggitin dito yung ano, yung utang natin sa Pilipinas na umabot na 'to siya ng 16.31 trillion itong taon na 'to, pagpasok nitong taon na 'to, ha. 'Di 'to maganda kasi buhay naman 'no, ito yung halaga ng utang natin ay, umabot 'to sa ganito kalaki. Paano kaya 'to mabayaran natin? 16.31 trillion ang utang natin. Ang tindi talaga ng utang natin ngayon, ang tindi ng gobyerno natin ngayon. Sa kautangan lang, hindi na 'to siya ano, hindi na 'to magpaawat sa ganitong sa pangungutang. Imagine nyo, may analyze dito ang kabilang channel, mamaya ipalabas ko yon. Grabe, mula kay Pinoy hanggang dumaan kay Duterte hanggang ngayon, kung sino, sa comparison nila sa utang. So ito yung balita ng UNTV dito sa utang natin, ipasok ko muna. Pero bago ho yan, please subscribe po sa ating YouTube channel at paki-like itong video na to para ma-share po sa lahat. Pwede nyo itong i-share itong video na to at kahit saan na TikTok or sa Facebook. So ito yung video. Umakyat sa bagong record high na 16.31 trilyong piso ang utang ng Pilipinas sa katapusan ng Enero ngayong taon, batay sa datos ng Bureau of Treasury. Mas mataas ito ng 1.63% o 261.47 bilyong piso kumpara noong buwan ng Disyembre 2024. Ang pagtaas na ito ay dahil sa pagdagdag ng utang panloob at panlabas ng bansa at ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Ngunit ayon sa Bureau of Treasury, nananatiling manageable ang level na ito at nakalinya sa target ng pamahalaan upang suportahan ang paglago ng ekonomiya. Napakalaki ang kautangan natin kasi nga daw tumaas ang peso natin. Totoo yun, tumaas ang peso. Tapos ito yung, kasi nga sa labas at saka sa loob ng bansa siguro, yung mga iba nito, mga utang nito ay ginagamit nila para pangbayad sa ibang mga kautangan natin. Kaya utang sila, pangbayad sa utang. Ganon siguro to. Wala naman kasing paliwanag din dito kung paano ba umabot ng ganito at saka ano ibig sabihin ng labas at saka sa loob ng bansa. At saka itong pagtaas talaga ng sobra ng dollar against peso, nakakaano nga to, nakakasama din to sa bansa natin, lalo sa ekonomiya kasi talo ang balanse sa peso kaya doon sa dollar. So ang ano niyan, ang medyo okay ay mga OFW kasi tataas yung palitan ng kanilang dollar against peso. So mas maganda yan magpadala ang mga kagaya namin mga OFW sa mga ganyan. Sabagay ako, di naman ako euro kasi kami dito. Kasi nasa European Union, euro yung papadala namin. So unlike sa Amerika na US dollar sila doon, kasi diyan kasi nagbabasi. Kasi kung halimbawa mayroon kayong mga business na mga, ilagay lang natin na experience ko dati, ito yung brokerage forwarding. Pag nagko-compute kasi sa mga yan, sa mga taxes, is doon binabase sa dollar. So pagdating ng Lunes yan, titingnan ka agad kung magkano yung dollar na palitan. So ang magsasara kasi ang dollar, kung natandaan ko pa to, magsasara kasi ang dollar is, hindi, ibig kong sabihin, ang exchange rate kasi gamitin, halimbawa, Biyernes, itong darating na Biyernes, yun ang gagamitin next week. Yan yun. Umpisa Lunes hanggang Biyernes. Pagkita ng Biyernes, pagkasunod Lunes niyan, yun na naman ang titingnan na ang computation sa mga ganyan. So one week yung ano niyan. Naintindihan nyo ba? Halimbawa, itong Biyernes, itong Biyernes na to, ang palitan is nasa 58 ang per dollar. So sa Lunes, kung mayroon kayong mga computation na i-transact nyo sa mga ganyan, mga kung saan,
ay kung dollar ang gamitin, yun yung exchange rate, nabubulong, exchange rate ang gagamitin. Yun. So talo talaga. Pagka tumaas ang dollar, talo ang mga negosyante. Pero ang mga OFW, doon naman sila ganansya. So taasan yung dollar, tapos papasok pa itong mga krudo, gasolina na magmahal, doon tayo babagsak. Ganun ang laro ng negosyo talaga. So ito yung problema ngayon sa ating gobyerno dahil pag once tumaas ang ganito, jobless din tataas. So ito na naman ngayon ang jobless sa Pilipinas. Grabing pagtaas. Itong pumasok rin itong taon na to. Doble-doble ang malas natin ngayon. Biro mo ang jobless sa Pilipinas ngayon as pumasok na itong January is 2.16 million ang jobless. So, imagine ang gobyerno natin ngayon kung ano ibig sabihin nilang, ano ang iniisip nila ngayon. Tapos mayroon pang impeachment na hindi naman nakakatulong yan. Dapat ito yung tuunan nila ng pansin ngayon. Ito yung pagmahal ng peso against dollar. At saka itong yung mga jobless na umabot na ng 2.16 million. Paano to agapan? Tapos mayroon pa mga iba pang nanggaling dito sa mga bansa na wala mga trabaho. Dagdag na naman to dito. Hindi ko lang nabalitaan ngayon, nang galing sa Amerika kung ano nila doon, ang kanilang balita. So ito yung balita ng UNTV pa din, ng 2.16 million na bakit ito tumaas ang jobless sa atin. Jed, batay sa paliwanag ng PSA, ano ang dahilan bakit dumami yung mga Pilipinong walang trabaho noong January 2025? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tuwing matatapos yung holiday season, bumabagal yung paggalaw ng labor market sa bansa at ito yung nakikita nilang dahilan bakit tumaas yung unemployment rate nitong Enero ngayong taon kumpara doon sa naitala nila noong Disyembre 2024. Batay sa pinakahuling labor force survey ng PSA, tumaas ang unemployment rate sa 4.3% noong Enero 2025, mula ito sa 3.1% noong Disyembre 2024. Pagdating sa bilang, umabot sa 2.16 million ang walang trabaho noong Enero na mas mataas kumpara sa 1.63 million noong Disyembre. Samantala, bumaba naman ang employment rate sa 95.7% mula sa dating 96.9%. Sa kabuuan, mayroong 48.49 million Filipinos ang may trabaho noong Enero, mas mababa kumpara sa 50.19 million noong Disyembre. Paliwanag ng PSA, ang pagbaba sa employment rate ay maaring resulta ng pagtatapos ng seasonal jobs na madalas makikita tuwing holiday season. Ilan sa mga sektor na naapektuhan ay ang wholesale at retail trade, manufacturing at accommodation services. Samantala, lumobo rin ang underemployment rate sa 13.3% mula sa 10.9% noong Disyembre. Nagpapakita ng pagtaas ng bilang ng mga manggagawang naghahanap ng mas mahabang oras ng trabaho o mas mataas na kita ang mga pasok sa underemployment rate. Ela, sa kabuuan, makikita na mayroon ngang pagbaba doon sa employment rate at pagtaas naman doon sa bilang ng mga walang trabaho pagpasok ng Enero ngayong taon. Ayon sa PSA, ganito talaga yung karaniwang pattern o trend kapag matatapos na yung holiday season dahil marami ring mga temporary jobs ang natatapos kapag ganitong mga buwan o panahon. May paliwanag doon. Kasi nga natapos yung mga noong December, yung mga parang mga provisional lang na mga trabaho, tapos nawala ng trabaho, yung mga contractual, ganun ba? Tataas talaga yan. Unlikely dito sa ibang bansa, ganun. Pero dito kasi iba ang maglalaro ang mga sistema, ang mga yung sa gobyerno. Kasi pagdating kasi ng ganyan na ay kailangan nila yan hanap agad ng trabaho. Halimbawa, itong summer, itong December, mayroon silang nag-hire sila ng tao. Kaya agad-agad yan, pagdating na ma-terminate ang trabahante na yan, kaagad-agad nila yan, hanapan nila ng solusyon kung anong dapat ang trabaho na pwede ipamalit doon. O kaya, ayuda. Yun yung
Galing ka sa trabaho doon, na contractual ka, pero pag natapos mo yon, mayroon kang ayuda na 6 months. Yun lang yun ang ano. Pero once nag-aayuda ka, pwede ka maghanap ng trabaho. Dito sa atin ngayon, isa to sa dahilan na ang mga ayuda, ito yung nagpapataas lalo sa mga jobless. Kasi ang mga tao, may trabaho ka nga, tapos di naman sapat, sa ayuda ka na lang, wala ka pang ginagawa. Pakuya-kuyakoy ka na, patong-itong-its ka na lang dyan. Ito yung dahilan sa itong gobyerno to na wala talaga sa mismanage talaga. Wala talaga to sila na iniisip dito. Kung ayuda ng ayuda ang gobyerno, ang mga tao nagiging tamad. So nakikita ko ngayon sa mga Pilipino, nagiging tamad dahil sa gobyerno hindi maganda ng pamalakad. Pamalakad ng gobyerno, hindi maganda, Pilipino nagiging tamad. Ganun lang yun. 16 trillion ang utang natin tapos sabayan ng mga jobless ng 2.16 million? Saan ka pa? So, dubli-dubli ang malas dito sa ating bansa ngayon sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Kay Duterte, hindi naman natin to sabihin na hindi rin tumaas ang kanyang mga jobless noon. Tumaas ang jobless ni Duterte noon, ni Pangulong Duterte, during the time nung panahon ng pandemic. Kasi, natural yun. Kasi walang business yun. Walang manegosyo, sarado yun. Walang pwedeng mag-ano nun. Di ba, ang ano nun, pagkatapos ng pandemic, online ang klase, online ang mga nagtatrabaho. Tandaan niyo ba yun? Pero ang daming mga negosyante doon na nagsasara din. Kasi ano mo, halimbawa mga restaurant mo, hindi ka naman pwede na online ka, magpapakain ka ng mga tao. Sara talaga yun. Ano pa mga negosyante na pwedeng isara nung time na yun. Kaya doon, nag-boom ang utang natin, nag-boom din ang jobless. Pero hindi naman ganito na walang dumaan na pandemic, pero nag-boom ang utang natin, nag-boom din ang mga jobless na mga Pilipino. So ang itong gobyerno na to, ang nakapalibot kay Bongbong Marcos, yung mga hindi maganda pa ka-manage talaga. So ito yung balita ni ng ANC na kung saan galing kay Pinoy, dumaan kay Pangulong Duterte hanggang kay Bongbong Marcos, biglang nag-shift ang utang natin. Ito yun, pakita ko sa inyo. Another big problem is our utang, public debt. During the Pinoy administration, it was between 5 to 6. It ballooned to more than 13 trillion pesos during the Duterte administration, and now it's more than 16 trillion pesos during the first 3 years of the Marcos Jr. administration. How are we likely to resolve this? Because we're now close to 120 million Filipinos, and each kababayan, each person owes more than 110,000 pesos to our debtors. Hindi naman yan sabihin nyo, fake news yan. Galing ANC, galing sa UNTV. Mainstream media kumukuha ko ng balita. Hindi ako kumukuha sa mga kapwa ko vlogger. Kasi baka sabihin nyo, yung binawalita ng kapwa ko vlogger, fake news na rin ako. So ito yung kinukuha kong balita. Nakikita naman natin kung ano talaga ang nangyari sa ating utang mula kay Pinoy hanggang kay Duterte. Di ba kay Duterte parang nag-shop lang ng konti ng ganun dahil yun sa pandemic. Pero pagdating kay Bongbong Marcos, 2 taon pa lang si Bongbong Marcos, biglang mumulusok paakyat ang ating utang. Doon natin makikita kung sino ang palautang na presidente. Kawalang hiya naman itong presidente. Grabe, kaliwat kanan ito ang kurap sa gobyerno. Ito pa ang ngayon, jobless umabot ng 2.16 million, tapos ang utang natin 16 trillion mahigit. Ang 16 yata niya malas Tandaan nyo, 2.16 million ang jobless. 16.31 trillion. Malas yata sa 16 Patay kang bumbong ka. Baka di ka abot ng 6 years mo Kaya, itong yung mga manager ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon, hindi maganda mag-manage sa ating gobyerno. Nahawa sa dito kay Bangag kasi bangag nga Kaya Pilipinas, kapit na kayo. First quarter pa lang tayo ngayon, pero ito na yung nangyari sa bansa. Utang natin lumulubo, jobless lumulubo, saan ka pa? Anong resulta niyan? Lubog ang Pilipinas dahil sa gobyernong itong hindi na maganda ang pamumuno. Puro pang sisisi sa nakaraang administrasyon ni Duterte. Kahit tulay na bumagsak, kung totoosin yan,
tatlo sila ang liable niyan na managot. John Hinatay mo Pangulong Pinoy, Pangulong Duterte, imbestigahan kung saan talaga ito ngayon kay Bongbong Marcos. Bakit siya humingi ng retrofitting diyan? Retrofitting, tama ba? Para sa tulay, para patibay, pero hindi pa totally na turnover sa gobyerno ang tulay, bumagsak ang tulay. Saan ang problema nun? Hindi kayo na lang sumagot. Kung mayroong pananagutan niya man, di mag-imbestiga na. Dapat mag-imbestiga. Huwag na tayo magturuan dito. Imbestigahan na yung tulay na yan para maganda ang outcome kung sino talagang nagkakamali.